Narito naman po sila para sa ating ika-191st day ng ating share na devotion video, and we need to be thankful to God. Although may balita na naman na magkakaroon naman ng typhoon dito sa Pilipinas, but let us pray that God will keep us safe and our family, and pasalamatan ng Diyos sa bawat mga nararanasan natin sa buhay. So, bago po tayo magpasimula ng ating share na devotion video at pagbubuli-buli na salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang manalangin. Ama namin Diyos na kapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa araw na ito. Panginoon, salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, sa mga pagsubok na aming napagtatagumpayan at mga challenges sa buhay, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa inyong pag-iingat sa amin para sa maulan na panahon, Panginoon, o mga darating pang bagyo sa bansang Pilipinas. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga taong makakapakinig ng aming pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay mapapurihan, madakila at maitaas kayo ng lahat ng mga taong magkakaroon ng kaliwanagan sa kanilang kaisipan tungkol sa inyong mga salita. Dahil isang mabuting gawain at magandang gawain, Panginoon, na pag-aralan at namnamin ang inyong mabuting balita. Dahil ito ang makapagpapalakas ng aming espiritual at emosyonal na buhay, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin at pinasasalamatan ng kapatawaran ng aming kasalanan na kung hindi dahil sa sakripisyo na inibugtong ng anak na si Jesus ay hindi namin mararanasan. Papasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang ang aming magawa ay tanging para lamang sa inyong kapurihan, para sa inyong kalooban, Panginoon, at masamyong handog sa inyong kaharian. Kaya hindi po ang aming mga pinapanalangin na mga kakilala, mahal sa buhay, Panginoon, o kaibigan na kailangan ng pagbabago sa kanilang buhay, Panginoon. Tunay na kayo lang ang makakagawa at makakapangyari ng mga bagay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo lang po na kami maging instrumento ninyo, Panginoon, at huwag kami magyabang sa kung anong karunungan o kayamanan o talent, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Bagkus, Panginoon, ay gamitin namin ito alang-alang para mas marami ang makakilala at tumanggap at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Muli, hanapan ko ang mga lihim na panalangin at kahilingan ng bawat isa, Panginoon, na alam namin tinutugon na ninyo ayon sa inyong itinakdang panahon. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. So, ayan. Narito po tayo sa Lucas 21:18. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Message, at ito ang pangako ng Diyos na kahit daw kapuotan tayo ng mga tao, ay hindi daw malalagasan ang buhok natin kahit isang hibla. Application, kung ang tao sa pagtanda ay natatakot na maubos ang kanilang buhok dahil natural na nangyayaring nalalagas o nauupaw ang tumatanda. Pero ang tinutukoy ng Diyos dito ay hindi ka mapapahamak sa anumang bagay o pangyayari. Dahil ang buhok ng tao ay nalalagas dahil sa edad, klima, mga ginagamit sa buhok o di kaya ay sa stress o sobrang pag-iisip o pamumroblema. Pero ang mga nagtitiwala sa Diyos, unti-unti mang maubos ang pisikal na buhok, nakasisiguro namang sa kaharian ng Diyos ay kumpleto ang buhok at katawan natin. Dahil anumang kapansanan mayroon tayo sa mundong ito, sa kaharian ng Diyos ay perpekto at kumpleto tayo sa lahat ng aspeto. Kaya may kasiguraduhan tayo na totoo ang mga pangako ng Diyos. Basta patuloy natin itong aasahan at pagtitiwalaan. Siya na magaganap at mangyayari. Kung sa mga pangako ng tao dito sa mundo ay naniniwala tayo, mas lalong higit sa Diyos na may likha ng lahat. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita o salita ng Diyos. Diba? Sabi nga sa kasulatan, ayan, nakalimutan ko na lang ko sa ang Bible version, but even all the strands of our hair, o lahat ng hibla ng ating buhok, ay bilang ng ating Panginoong Diyos. Diba? Kung yung mga bituin sa langit, yung mga buhangin sa karagatan or sa mga beach, ay alam din ng Diyos kung ilan ang bilang. Tayo din bilang mga tao, sasabihin mo, may mga nalalagas o may mga nababagsak akong buhok kapag ako'y nagsuklay, kapag ako'y nagshampoo, kapag ako'y naligo. Lahat po yan ay bilang ng ating Panginoong Diyos. Walang bilang ng ating buhok na nalilingid sa kaalaman ng ating Panginoong Diyos. Pero di ba, ang buhok din ang ginawang illustration ng ating Panginoong Jesus dito sa talatang ito. Pero yun nga, di ba, kahit anong gawin sa iyong masama,
at balakin sa iyo ng iyong kapwa ay hindi ka daw malalagasan ng kahit isang hibla ng buhok, di ba? Ibig sabihin ng hindi ka maaano, hindi ka mapapahamak, di ba? Na kahit may gawin sila na masamang balak sa iyo, as long as you are protected and shielded with God, with His Word, at nakikita ng Diyos na ang iyong ginagawa ay for you to become more like Christ-likeness, yung mga katangian at pag-uugali ng ating Panginoong Yesus ay makikita ng ating Panginoong Diyos sa iyo dahil the moment na nakapag-isa ka na sa ating Panginoong Yesus ay iisa na ang ating mga pagkatao, di ba? Much more on na pinagsusumikapan natin kung tayo sa mundo ito ay nagsusumikap na makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, kumita ng pera, makaipon para makapagpagawa ng mga bahay, makabili ng sasakyan, o ano pa man na balakin nyo na gawin, mag-travel sa iba't ibang bansa, di ba? Pero ang lahat ng mga plano o balakin natin, ang Diyos ang nakababatid at nakakaalam niya. At kung ito ay makakabuti para sa iyo at kalooban niya, ito ay mangyayari at magaganap sa iyo, di ba? Kahit sabi nga, walang makakapigil sa mabuting plano sa iyo ng ating Panginoong Diyos dahil bago pa man tayo mabuo sa sinapupunan ng ating ina at ipagbuntis ng ating ina at isilang sa mundong ito, ay alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Di ba? Alam niya kung ikaw ay tatanggap sa Panginoon, magtitiwala sa Kanya, maglilingkod sa Kanya, o ang gagawin mo sa buhay mo ay ang iyong kapahamakan. Di ba? Ikaw ay gagawa ng mga bagay na hindi nakakabuti sa iyo physically, mentally, and emotionally. Di ba? Pero, sabi nga, magkakaroon pa rin ng pagkakataon, nakakatagpuin ka ng Diyos. Gagawa at gagawa ang Diyos ng pamamaraan o sitwasyon para sa gayon ay makilala mo siya. Maaaring ito ay mga pagsubok, maaaring ito ay sakit, maaaring ito ay kalamidad o mga aksidente, pero meron at meron na gagawin ang Diyos na pamamaraan para ikaw ay lumapit at magtiwala sa Kanya. And nawa, hindi po natin aksayahin ang mga pagkakataon na yun ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos para lumapit sa Kanya. Dahil gaya ng isang magulang, ang ating Panginoong Diyos ay ganyan din. Diba? Iniintay lang niya na sabihin mo, Ama, or aking Abba Father, o diba, kung ano yung tawag natin sa ating mga panglupang mga magulang, like Papa, Daddy, diba, anything na tawag natin sa ating Ama, ay pwede rin nating maging tawag sa ating Panginoong Diyos. Pero syempre, with reverent. Ayan, may pagluwalhati, may pagsamba, may pagdakila dahil ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay pinakadakila sa lahat dahil siya ang may likha ng lahat. Diba? So, yun nga, isa na rin sa nabanggit natin dito na kung halimbawa, meron tayong mga kapansanan sa physical, diba? Ikaw ay nakalbo, diba? May mga sakit ngayon na nauubusan ka ng buhok like alopecia or alopecia yan kung tawagin in a medical term. Pero kahit maubos man ang buhok mo, malagas man ito, yung mga nagki-chemotherapy, mga cancer patient, diba, nalalagas o nauubos ang kanilang buhok. Pero sabi nga, kahit ano yung abnormalities na meron ka dito sa physical na mundo, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, we are perfectly. Ayan, walang kapintasan kung ikaw man dito ay pilay, ikaw man ay bulag, ikaw ay bingi, ikaw ay pipi, diba? Ikaw ay naputulan ng kamay, naputulan ng paa o mga binti, diba? Pero sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, kumpleto ka sa lahat ng pangailangan mo. Kumpleto ang lahat ng parte ng katawan mo at wala kang ibang hahangarin o hahanapin pa dahil doon ay ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoong Diyos. Lagi nating tandaan na ang mga pangyayari na sa buhay natin yan ay humuhubog sa atin upang tayo ay mas maging tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos, diba? Na sa pamamagitan ng mga sitwasyon yun, na kahit mahirap, masakit, sobrang nakakapagpa-down sa'yo or it will make you cry so much, diba? At minsan may iba sa atin napapatanong na bakit po nangyari sa akin yung ganung bagay, diba? Pero sabi nga, patuloy tayong magtiwala sa magagawa ng Diyos at sa mabuting layunin at plano ng Diyos sa atin because it's all for our best, di ba? At yun yung mga magiging pangyayari para ikaw ay tuluyang magpakumbaba, lumapit sa ating Panginoong Diyos, di ba? Sa mga estudyante, kung halimbawa sila ay bumagsak sa kanilang pag-aaral o kanilang mga exam, di ba, hindi nila naabot yung kanilang mga pangarap, ay ang mangyayari ay kapag lumapit sila sa ating Panginoon
Panginoong Diyos. They ask wisdom, they ask provision, at sinamahan din nila ito ng kilos at gawa sa pamamagitan ng pag-aaral na mabuti, pakikinig na mabuti sa kanilang guro, pagsusulat ng mga aralin, pag-review, or kung ano man yung mga natutunan nila per day ay nire-refresh nila sa kanilang kaisipan, at lalong higit ay sinusulat nila ito nang sa gayon hindi nila makalimutan, para kung dumating ang mga oras ng mga exam ay meron silang maayos na maisasagot sa kanilang mga exam or quizzes, di ba? So, ganun din sa buhay. Ayan. Kung halimbawa, ikaw naman ay nagtatrabaho, di ba? At you all do your work na parang ginagawa natin sa ating Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon at magiging mabuti ang iyong mga magiging boss o mga amo o kumpanya na yung pinagtatrabaho. Na sabi nga, idulog din natin sa panalangin kahit ang ating mga boss, kahit ang ating kumpanya, dahil ang Diyos ang magpapasagana at magkakaroon ng paraan para maging maayos ang samahan ninyo ng yung mga katrabaho o ng yung mga amo, diba? So, lahat ng bagay ay nangyayari at umiikot sa mundong ito dahil merong manlilikha, at yan ay ang ating Panginoon. At kahit tayong mga tao ay nilikha rin ng ating Panginoon, kaya marapat lamang napasalamatan natin siya sa lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya. Mabuti man ito o maganda sa tingin natin, pero lahat ay marapat lamang natin napasalamatan sa ating Panginoon dahil nariyan yan with a purpose. Purpose sa buhay natin, purpose sa pamilya natin, at purpose sa lahat ng mga plano o nais natin na mangyari sa ating buhay. So, nawapay may natutunan kayo sa ating sharing na devotion video, and let us all close into prayer. So, let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa tunay po na kayo ang nakakaalam, Panginoon, ng hibla ng aming mga buhok, Panginoon. Ito man ay malagas, ito man ay maubos, Panginoon, pero nakasisiguro kami na sa inyong kaharian ay walang buhok, Panginoon, na masasayang sa amin, Panginoon. And kung hindi man kami perfecto sa mundong ito, Panginoon, because we are all fall short for your glory, Panginoon, and we are living in a fallen world, Panginoon, na kung saan may mga sakit, may karamdaman, may mga problema, may mga aksidente, may mga kalamidad, may mga pag-aaway-away o gera, Panginoon. Ngunit sa inyong kaharian, Panginoon, ay wala na kaming hahanapin pa, sapagkat lahat ng bagay ay pinagkaloob niyo na at naroroon na, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin at pinulog namin ang lahat na may mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa aspetong mga utang, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, mga balakin na ipagawa ng mga bahay, sambahan, ospital, paaralan, Panginoon, at ano pa man na makakatulong upang mapalaganap ang inyong ebanghelyo at mabuting balita dito sa mundo, Panginoon, na alam namin that we will provide, Panginoon. Hindi po, Panginoon, kung binabalak ng bawat isa, Panginoon, ang magkaroon ng sasakyang pandagat, panghimpapawid o di kaya ay panglupa, Panginoon, ay mayroon at kayong gagamitin, Panginoon, sitwasyon at mga tao, Panginoon, o pinansyal na mga provision, Panginoon, para mabili at mangyari ang mga balak niyon upang mapuntahan ang lahat ng sulok ng mundo na nangangailangan ng inyong mabuting balita, na sila ay makapakinig ng sa gayon, Panginoon, sila ay magkaroon ng faith at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Hindi po, Panginoon, pinapanalangin namin ang lahat na may sakit at karamdaman, physical, emosyonal, at spiritual, Panginoon, na kagalingan ang mangyayari at magaganap sa bawat isa. Dahil kagaya ng mga sugat at latay na nakamit at natamo ng Panginoong Hesus, Panginoon, ay kami pinagaling na, Panginoon. At kung ang magiging kalooban ninyo na kagalingan sa isang tao ay ang pumanaw na at lumisan na sa mundong ito at magbalik na sa inyong kaharian, ay nawa, you give comfort, Panginoon, para sa mga mahal sa buhay nila na maiiwanan dito sa mundo at matanggap nila, Panginoon, that they are in a safer place sa inyong kaharian dyan sa langit. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming pakikisalamuha sa aming mga kapwa, na ba ito ay laging maging maayos at harmonious, Panginoon, may pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran, at kapayapaan, Panginoon, at saya ng nagmumula sa inyo, Panginoon. I pray also, Lord God, para sa mga priests, pastors, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, mga ordinaryong tao, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, upang maging tagapagsalita or mouthpiece ninyo, Panginoon, upang maibahagi sa lahat ng tao, Panginoon, ang ebanghelyo, ang mabuting balita, o maging ang mga training at pagtuturo, Panginoon, nang sa gayon ay mahasa pa ang aming mga talento, ang aming mga kakayahan sa pagsasalita o pakikinig, Panginoon, o pagtulong sa aming kapwa sa pamamagitan ng aming time,
treasure and the talent na ipinagkaloob niyo, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for us, for our family, Panginoon, at saang mga lugar man na kailangan ng mga pamasahe o gasolina, Panginoon, upang mapuntahan ang lahat ng mga tao na nangangailangan sa inyo, Panginoon, at sa Ebanghelyo o mabuting balita ninyo, Panginoon. Kaya din, Lord God, we pray for the Philippines, for all the country, Panginoon, that there will be peace at wala nang gera o war na mangyari, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkaisa ang bawat bansa, Panginoon. Let us all be united, Panginoon, na magpuri, takilain kayo, Panginoon, at ang lahat ng economic growth ay mangyayari at magaganap sa bawat bansa, Panginoon. We pray mula sa pinakamataas na pinuno, Panginoon, mga presidente, prime minister, mga leader, Panginoon, ng bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, at bawat pamilya, Panginoon, ay laging magiging disipulo or disciple nyo, Panginoon, upang magturo sa lahat, tulungan ang lahat, Panginoon, at ipabatid sa bawat isa ang istorya ng buhay namin nang sa gayon ay maging inspirasyon at maging daan, Panginoon, upang mapalapit sila sa inyo, Panginoon, at hindi mapalayo, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang mga kapahamakan, Panginoon, na nagbabadya sa paligid, Panginoon, at ang inyong chosen country, Panginoon, lalo higit ang Israel, Panginoon, na ang mga Hudyo, Panginoon, ay magiging mga Kristiyano, Panginoon, na sumasampalataya sa inyo at naniniwala na tunay ang pagparito ng inyong bugtong na anak na si Jesus at isasama na ang mga nanatiling matibay sa kanilang pananalig sa inyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ano pa man ang mga lihim na panalangin ng bawat isa, Panginoon, hindi man ito masabi sa salita, Panginoon, ngunit nasa kanilang isip at puso, Panginoon, ay alam namin kayo ang nakababatid. At in your perfect time, Panginoon, ay mangyayari at magaganap sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, that sa mga pagkakataon, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo upang kami ay magkaroon ng time, Panginoon, para mag-aral ng inyong salita at dalangin namin na patuloy niyo pa kaming pagkalooban ng lakas, protection, Panginoon, provision, at lahat ng mga blessings, Panginoon, ay makakamit namin sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na nagbibigay at kayo rin ang may karapatan, Panginoon, na kumuha o bumawi sa amin kung ito ay nagiging sanhi ng aming kapahamakan o kapahamakan ng aming kapwa. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong anak ng Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye!